Parang hindi talaga pinahintulutan ng mga referees ngayon na makuha ng Lakers ang 10-win streak kontra Piston. Based sa mga Reddit commentaries at fanbase at mga analyst, sobrang daming mga misfoul ang ginawa mismo ng referee sa Lakers. Hindi pabor yung marami sa mga non-call o miss-call na tawag dyan ng referee. Kahit yung foul kay Lebron kasi kontra dito kay Javonte Green, literal na may foul. Kaya todo reklamo talaga si Lebron. Sa replay, successful ang challenge nila dyan. Mas maraming non-call sa play ni Lebron pero hindi yan tinatawagan nung babaeng referee. Parang may piring araw yung mata. Meron pa kay Austin Reeves sa backcourt. Kita naman nga raw na may foul pero non-call yung mga referee. Ang Piston, isa naman talaga sa mga defensive team. Pero sa game nila kontra Lakers, may mga defense sila na meron nga raw contact. Pero mas maraming foul nga raw sana na makukumit ang Lakers kung tama yung tawag ng referee. Kaya sobrang maraming Lakers fans at analysts ang nagpost agad sa social media dahil nga may mga technical fouls na tinawag pa yung mga referee kontra sa Lakers player habang nagre-reklamo. May mga plays na hindi nga raw agad nire-review o na-upgrade lang pagkatapos na. May perception pa na one-sided nga lang raw yung officiating sa ilang crucial moment dito. Kaya hindi maiiwasan talaga yung mga commentaries ngayon na pumapabor sa Lakers dahil sa hindi talaga nga raw maganda yung naging tawag ng mga referee sa nangyaring game na yan. Sa game na yan din kasi mismo naging questionable itong si Lebron dahil sa first half scoreless siya na sobrang pambihira ang araw dito kay Lebron. Pero sa post interview sinabi niyan na it's the role that I'm playing for the ball club. Hindi ito simpleng palusot nga lang raw kung bakit siya walang point sa first half, kundi paliwanag sa bagong sistema nga raw na pinapatakbo ngayon sa Lakers at yung pag-a-adjust sa role niya. Hindi siya passive, iba lang yung contribution nga raw nito. Siya yung nagsisetup ng offense at nagpapagalaw ng bola kahit scoreless siya. Meron niyang contribution na 6 assists, 4 rebounds sa first half. Kaya sinabi niya na kung ano nga raw ang kailangan ng team, yun ang gagawin niya. Based naman mismo kay Redick, kahit wala nga raw contribution sa points si Lebron dyan, malaki pa rin ang naging impact niyan sa all-around games nila. Pinuri pa yan dahil sa leadership at decision making. Dahil hindi nga raw sukatan yung points para sa bagong role niya. Dahil siya ngayon yung facilitator, leader sa court na mismong ginagawa naman nga raw talaga ni Lebron. Malaking factor nga lang raw talaga kung bakit natalo ang Lakers dahil sa low start. Iniwanan sila ng Piston ng 6 points lead sa first half kaya kahit nakabalik sila sa fourth quarter at naitabla pa yung game, kinapos sila sa closing moments lalo na sa last possession ni Luka. Isa pa dyan yung turnover at perimeter defense. Isa sa pinaka-highlights dyan, yung nagawa ng Lakers na 12 turnovers na naging second chance opportunity ng Piston mula sa 17 points na malaking swing. Nakapagpasok din ng Piston ng maraming 3-pointers, 11 made threes. Kaya literal na walang naging stopper ang Lakers para pigilan yung mga elite guard at shooter ng Piston. Ramdam yung pagkawala ni Marcus Smart dyan lalo na sa perimeter defense at clutch stops. Sinabi pa ni Lebron sa interview, may new role cause my slow start. Hindi simpleng dahilan nga lang raw to, hindi niya rin naman sinisisi yung role adjustment niya. Kundi malinaw nga raw to na paliwanag ni Lebron kung paano nga raw nagbago ang sistema nila ngayon sa Lakers at paano siya nag-a-adjust dito. Dahil mas kaunting touches ngayon, mas kaunting scoring opportunities niya lalo na sa early game. Masawak ni Luka at Reeves ang opensa, si Lebron bumababa talaga ngayon sa third option. Ayon sa report, sinasadya talaga ng Lakers i-adjust yung role na to para mas gumana ang offense at ma-maximize pa yung dalawang guards nila. Kaya tinanggap ni Lebron ang mas maliit na role ngayon bilang sacrifice para sa team success nila. Kaya kahit kaya pa nga raw nitong si Lebron na gumawa ng scoring, mas pinipili na nga lang raw nito na pagalawin ang opensa nila at iset up yung ibang teammates niya. Pero sa dulo, sa overall stats, si Lebron halos maka triple-double pa rin yan. 12 points, 10 assists, 9 rebounds kahit mahina yung early. Ang Lakers nasa third seeding pa rin kahit natalo kontra Piston. 46-26 sila ngayon, di kita na ang laban sa West. Mula sa 3rd to 6th seed, halos pare-pareho ng record. Isang sunod-sunod na talo, pwedeng bumagsak nga raw sila sa 5th o play-in zone. Maganda ang positioning ng Lakers pero napaka-fragile. Isang losing streak lang, babagsak agad sila. Kaya sobrang ingat pa rin yung mga to. Ang Rockets, Denver Nuggets, Wolves, nasa 1 to 2 games lang ang pagitan sa kanila. May advantage ang Lakers sa tiebreakers pero kailangan pa rin nga raw nilang manalo consistently. Galing sila
sa road game sa Piston, isang road game pa kontra Indiana na tank team. Susunod na stretch, may ilang home games pa sila nadadaan kabilang ang laban kontra Brooklyn Nets. Kaya may mataas pa rin na tsansa ang Lakers na makakuha ng sunod-sunod na panalo ngayon dahil sa dadaang home games advantage nila, at yan yung pagkakataon ng Lakers para ma-secure yung playoff seeding. Kaya hindi pa rin kampante ang Lakers ngayon, kailangan pa rin nilang makakuha ng sunod-sunod na panalo sa huling 10 games nila na dadaan. May home court advantage at yan yung pagkakataon nila para ma-secure yung playoffs positioning.